Sa magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito at tayo po ay muling nagsama-sama upang handugan siya na mataas na papuri at pagsamba. At bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng sandaling panalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tinataas ka namin sa umagang ito. Ikaw lamang ang siyang makapangyarihan. Ikaw ang siyang mabuti, tapat. Ikaw ang aming Diyos na maibigan, Panginoon. Panginoon, dalangin namin, Lord God, na ihanda mo po ang puso't isipan ng bawat isang nandirito, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na ihanda mo po kami, Panginoon, sa iyong pagpapala sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na hawakan mo po ang bawat isa, Panginoon. Mula po sa worship team, Lord God, at sa aming pastor, Lord God, na magbabahagi ng iyong salita. Lord, we pray, Panginoon, i-allow mo po na matapos ang aming service, Lord God, ng maayos, Lord God. Dalangin namin ang isang matagumpay na gawain, Panginoon, magmula sa umpisa hanggang matapos ito, Lord. Lord, amin kang pinasasalamatan, Panginoon, sa isang linggo na dumaan, Panginoon. For your provision, Panginoon, for your favor, Panginoon, for your love and protection sa bawat isa, Panginoon. Tunay po na ikaw ay mabuti at aming Diyos na hindi kami pinababayaan sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon. Dinala mo po ang bawat isa dito, Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, na prepare our hearts, Panginoon, for your word, Panginoon. We pray, Lord God, na manahan po sa aming puso't isipan ang mga salita mo. Siyang magagamit namin sa aming mga pamumuhay, Panginoon. Lead us, Panginoon, sa path na nais mong tahakin namin, Lord God. Dalangin po namin ang bawat isa, Panginoon, na mas maging mabuting Kristiyano, Lord God. Dalangin namin na bigyan mo po kami ng pusong nag-aalab sa iyong salita, Panginoon. Pusong sabik na maglingkod at magpuri sa inyo, Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, bless this service, Lord God. Ikaw lamang po ang aming tinataas, pinupuri at sinasamba. Pinabalik po namin lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Kaya po ang lahat po ay inaanyahan naming tumayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 92 verse 1, ang magpasalawat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Panginoon. Amen. Hallelujah! Isang mataas na palakpak muna sa ating Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito. Let's give our best in singing and praising our Almighty God. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul.
praise you, Lord God. Hallelujah. Lord, hallelujah. We worship you, our Almighty God. You are our way maker, Panginoon. Yes, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even
ang ating Panginoon. Our God is a way maker. Yun po ang ating Panginoon. Do you believe ng ating Panginoon is working in the middle ng lahat ng pagkakataon, sa lahat ng nangyayari? Purihin po ang ating Panginoon sa umaga ito. And let's continue to praise Him. Hallelujah. In you we trust, O God. We believe, Lord God, na you will never fail us, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is holding my steps. So this is my story. This is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who
Hallelujah. Yes, Lord God, we thank you this morning, Panginoon. We thank you for your presence, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming mga papuri at pagsamba, Lord God, para lamang sa iyo, Panginoon. You deserve all these praises and honor, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinupuri at sinasamba. Sabi sa mga awitin mo, Lord God, that you will never fail, Panginoon. And whenever we seek you, Panginoon, you always hear us, Panginoon, and you answer us, Panginoon. And Lord, we thank you for your goodness, katapatan sa buhay ng bawat isang nandirito, Lord. And we will forever praising you, Panginoon, and worship you, Panginoon. Ikaw lamang po ang siyang may karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Good morning sa ating lahat. Especially sa mga tatay ngayon na Father's Day, mga dakila at masisipag. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa ating mensahe ngayon. Of course, ang mensahe natin ay para din sa lahat. You can have your own application as we study about fatherhood. But before that, let us go once again to the Lord in prayer para ipag-pray natin ang mga tatay. Panginoon, dalangin ko po na ang mensaheng ito ay makapagbibigay ng muling kalakasan, restoration, revival sa mga tatay, maging sa mga anak nila, asawa. Tunay, Lord, na mahal mo ang mga tatay na ito. Maring may mga pagkukulang sila, pero ikaw ang Diyos at Ama nila na nakakaintindi sa kanila. Suplayan mo sila ng lakas. Suplayan mo sila ng talino at muling manumbalik sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y magpapatuloy sa series natin na Living by Faith. At ang topic natin ngayon, may kinalaman sa mga tatay, faith that overcomes. At ang pinaka-key text po dyan ay sa 1 John 5:4, sabi dyan, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world. Ano yun, mga kalalakihan? Faith. Sabi nyo nga, faith. This is the victory that has overcome the world. Our faith. Alam niyo po ba, fatherhood is one of the greatest responsibilities na binigay ng Diyos sa mga kalalakihan. Yun ay napakahalaga. Hindi lamang sila tagataguyod ng pamilya, nagbibigay ng tahanan, pagkain, education sa kanilang pamilya, but more than that, a father is meant to be a spiritual pillar of their home. He is to lead his family toward God. That is the first responsibility of a father. Yet, ang mga tatay ngayon, maraming hinaharap na battle laban sa pinansyal, struggle sa pagpabalaki ng mga anak, meron silang mga personal burden. And minsan, ayaw nilang i-share yan eh. Kinikim-kim po na yan. Ganyan po yung mga lalaki minsan. At meron silang spiritual battle habang tinataguyod ang pamilya. Napakahirap pala maging tatay. Pero kahit mahirap ang pagiging tatay, ang pinakakailangan po ng tatay, alam niyo po ba? Hindi pera. Hindi trabaho. Hindi kalakasan. Ang pinakakailangan pala ng tatay is faith. Kasi pag nawala ang pananampalataya, kahit may trabaho ka, manlulupaypay ka.
Kahit meron kang pera, kung wala kang pananampalataya, you don't have the wisdom para palaguin iyon. Dito sa Hebrews 11, pinapalahanan po tayo na yung mga lalaki at babae na namuhay sa pananampalataya ay mga ordinaryo lamang palang tao. Although sila'y ordinaryo, nagtagumpay sila. Why? Because they believe and trusted an extraordinary God. Amen? So yung mga tatay natin, ordinaryo lamang sila. But if you believe in an extraordinary God, God will give you the supernatural power to overcome every struggle in your life. Amen? Kaya meron tayong tatlong pag-uusapan patungkol dito sa pananampalataya that overcomes. Number 1, faith that trusts God's power, perseveres through hardship, and keeps its eyes fixed on Christ. Tingnan natin ang una. A father overcomes by what? Trusting God's power. Tignan po natin ang Hebrews 11. Sinamarize na lang po yan. Ang sabi rito, who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises. Ang bahagi ng mga talatang ito ay bahagi ng tinatawag na hall of faith. Mga lalaki, tatay, nanay, babae, na nagtiwala sa Diyos, namuhay sa pananampalataya, napagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sa talatang ito may tatlong bunga ng pananampalataya. Una, ang sabi rito, through faith, subdued kingdoms. Sa pananampalataya, kanilang nasupil ang mga kaharian. Ang salita po ting nasupil ay to overcome, to conquer, to bring under control. Hindi po ito simpleng military strategy, mga tatay. Ito po yung larawan ng taong nagtagumpay dahil sa pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng kanyang kahinaan, kakulangan, imposibleng sitwasyon, napagtagumpayan niya dahil nagtitiwala siya sa Diyos. Ilan sa mga kalalakihan? Si Joshua, hindi ba? Sabi ng Diyos, umikot lang sa Jericho. Hindi mo kailangang magdala ng powerful weapon na tumba yung wall of Jericho because of his faith in God. David, slingshot lang po yan, mga kapatid. Walang power yung sling, pero nagtiwala sa Diyos na matatalo niya si Goliath. So yung mga tatay, may mga Goliath, siguro yung resources mo, napakaliit lamang. Isang slingshot lang. But you believe that God is able. Napatumba mo ang Goliath sa buhay mo. Sa Gideon, nanalo laban sa libo-libong mga soldiers, kalaban. Alam niyo po ba ilan lamang ang soldiers niya? 300 lamang. So kapag kasama mo ang Diyos, hindi mo kailangan yung napakalaking resources. Kasi meron ka ng backup the Almighty God. Miracle worker, promise keeper. Di ba? Gumagalaw kahit hindi mo nakikita. Ang mga tatay ba ngayon, mayroong mga kingdoms na binubuwag? Sa tingin nyo, ano yung mga kingdoms na binubuwag ng mga tatay? Problema sa pamilya, relationship sa asawa, financial, personal burden, mga hikbi na hindi masabi sa kanilang pamilya, dinadala nila yun. Yun yung kingdom na gusto nilang buwagin. Takot, kasalanan, impossibility. Pero dito sa next slide, makikita natin kung ano ang faith. So basahin po natin ito. Faith gives us victory over things stronger than us because God fights for those who trust Him. Amen? Who is fighting for you, fathers? God. Amen? So wag mong iisipin, nako, nag-iisa lang ako. Ang trabaho ko, ito lang. Mga tatay, ang Diyos ay kasama mo. Siya yung lumalaban para sa iyo. Therefore,
you can fight every kingdom in your life. He will give you the victory. Parang isang ama na nawala ng trabaho, pero hindi nawala ng pananampalataya. Kahit walang kasiguruhan, patuloy siyang nagtiwala sa Diyos, hindi sumuko sa huli. Nakita niya ang provision ng Panginoon. Victory in Jesus. Second words are work righteousness. Sa pananampalataya, isinabuhay nila ang katwiran. Ang ibig pong sabihin ng work righteousness, as they live in obedience to what is right before God. Na kahit na naghihirap sila, kahit na may pagsubok, kahit na mayroong battle sa buhay, hindi sila tumatalikod sa Diyos. Bilang lalaki at pillar ng tahanan, ipinapakita niya, I'm a leader of my home, ipapakita ko na kahit ako'y natutumba, tatayo ako. Hindi ako susuko. Ang tunay na faith ay nakikita sa tamang pamumuhay. Amen? Hindi siya nagko-compromise. Yung tatay na, ang hirap ng buhay, kailangan, pwede naman yung konting compromise dito para maitaguyod ang pamilya. Hindi po. Ang example po natin ng obedience ay si Noah. Sumunod sa Diyos at ginawa yung barko. Amen? Faith and obedience. Si Abraham, iniwan ang kanyang lupain, sumunod sa Diyos, kahit hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Because he trusted that God knows everything. Faith is not passive belief. It is active. No matter what happens, I will believe in God. Alam niyo ba, maraming taong naniniwala sa Diyos, pero iilan ang sumusunod sa Diyos. It's one thing you believe in God, it's another thing you believe and obey God. Amen? Sapagkat ang mga tatay, bilang provider po, merong tuksong darating sa inyo. Nasusubukan ang inyong obedience. Kung naniniwala kang Diyos ang provider mo, magiging honest ka sa trabaho mo. Kahit walang nakakita. Kung naniniwala ka na makapangyarihan at tapat ang Diyos, magiging faithful ka sa Kanya. Sa pagpupuri, sa pagsisimba. Bakit po? Because faith is not proven by what we say. Faith is proven by how we obey. Yan po ang men of God. Number 3, obtain promises. Sa pananampalataya, tinanggap nila ang mga pangako ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng obtain promises? Ibig sabihin niyan, they experience the fulfillment of what God had spoken. Dahil naniwala sila, God established His promise. Marami pong pangako ng Diyos na nangangailangan ng waiting. Agree ba kayo? Talaga naman. Minsan ang waiting na talagang napakahaba. Pero ang mga taong may faith ay nagtitiwala hanggang makita ang katuparan. Hindi susuko. You are like wrestling with God. No, kapag ikaw, meron kang desire, at alam mo naman kalooban ng Diyos, yung pinagpipray mo, hindi pa dumarating, nakikipag-wrestle ka sa Diyos. No? It's okay. Kasi alam mo, darating ang time, tutuparin ng Diyos yan. Bibigyan ka ng confirmation sa puso mo. No? Otherwise, hindi mo naman ipaglalaban yun. Ang Diyos na magbibigay sa'yo. Halimbawa, si Abraham waited for many, many years bago dumating si Isaac. Right? Si Caleb, nag-intay siya ng 45 years to receive his inheritance. 70 years old na siya, no? Sabi niya, I feel like a younger man, sabi niya. I still conquer my enemy. At nangyari po yan. He waited. Narinig natin last Sunday na minsan ang pangako ng Diyos ay naaantala, nadidelay. Pero ang delay ay hindi po denial.
Oo. Kasi kapag may pangako si Lord, alam naman natin na, my God shall supply all my needs according to His riches and glory, nade-delay yung supply, hindi pa denial yun. Merong mas malaking darating. Amen? Nung kami nga, medyo natigil yung aking immunotherapy, dahil nga sa may konting side effect. Talagang medyo nadadown na, no? Spiritually, pero ang Diyos may paraan. Merong tumawag o nag-message si Sister Lorna na merong grupo ng mga taong ito na nagbigay. Hindi namin ini-expect para mapondohan yung immunotherapy. Amen? So sa kabila ng kalungkutan, merong ginawa ang Diyos na provision. More than enough. Kasi hindi malaman ang plano ng Diyos. No? Kaya ang tanong mo lagi, bakit Lord? Bakit Lord? Mag-intay tayo. In due time, malalaman natin kung ano talaga ang plano ng Diyos. Pero itong nakita ko mga kapatid, kapag ikaw dumaranas ng mga pagsubok, may provision yan. Hindi ka pwedeng iiwanan ng Diyos. Eh kung binigyan ka ng problema o inalaw ni Lord ng problema mo at iniwanan ka, hindi na siya Diyos. Kasi sabi niya, I will never leave you nor forsake you. So yung delay, yung kala mo wala siya, meron siya palang hinahanda na great and mighty things na hindi mo alam. Eh di masosurprise ka. Amen? So wag kang manghinawa, wag kang mapagod, makipag-wrestle ka sa panalangin, lalo na ang mga tatay. So ang tatay, kung naniniwala ka that God is powerful, unang-una, a father must believe that God is what? Able. Tatay, sabihin mo, God is able. Kaya ni Lord ito. Therefore, kaya ko rin. Yan. Alam mo yung mga heroes of faith, naniniwala sila sa mga bagay na hindi kayang gawin ng human ability. But God can do all things. Gideon faced thousands with only 300 men. At iba't iba pang mga lalaki. So, suggest ko sa mga kalalakihan, pag-aralan nyo yung mga lalaki sa Bible. No? Makikita nyo how Daniel faced lions yet trusted God. David faced Goliath with only a sling. Therefore, Father faced impossible situation, but God will help you overcome every trouble na haharapin mo. Kasi tinawag ka ng Diyos to become a leader. Pangalawa, a father acts upon God's promises. Faith is not merely believing. Sabi ni James, basahin to, faith without works is what? So ang tatay na nagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang sinasabi niya, naniniwala ako, kundi gumagawa siya ayon sa kanyang paniniwala sa Diyos. So if I believe Sunday is important, di ba sabi ng Bible, do not forget the assembling of one another. If I believe that that is true, I have faith in God, I will pray to God, Lord, may trabaho ako. Sagabal sa Sunday. So if you really desire to go to Sunday, pray to God. And God will make a way. Amen? Baka bigyan ka ng off ng Sunday. Pero kung hindi mo pinagpipray yan, hindi ibibigay ni Lord. Si Brother Aaron, testimony. Sunday lagi ang trabaho niya. Pero pinagpipray niya kay Lord lagi, Lord, Sunday, wala. Hanggang binigyan siya ng pagkakataon ni Lord. Ganun po ang gawin natin. May isang ama po na nagtatrabaho bilang isang accountant sa malaking kumpanya. Ngayon, mahal na mahal niya ang kanyang pamilya at mga anak. Siyang unang provider ng pamilya. Isang araw, nilapitan siya ng boss niya.
Sabi sa kanya, alam mo pre, kung babaguhin mo lang yung report na ito, yung financial report, bibigyan kita ng bonus. Konting daya lang, okay na yan. Malaking halaga. Napaisip siya. Sapat na yung pera na yun para pambayad ng bahay. Sa tuition, panggasto sa bahay. Nag-iisip-isip siyang gano'n. Pero naisip niya rin, naman, makakaalam nga naman. No? Tama naman yung boss ko. Baka pwede naman gawin ko. Isang pirma lang ito. Pero bilang isang mananampalataya po, naalala niya ang pangako ng Diyos. Ang pangako ay makikita sa Proverbs 3:33. The Lord blesses the home of the righteous. So naglaban yung promise. The Lord blesses the righteous. Kung gagawin ko yung pandaraya, I will no longer be a righteous person. So sabi niya, maniniwala ako sa pangako ng Diyos. Yang ginawa niya, sabi niya sa boss niya, Boss, alam mo, hindi ko kayang gawin yan. Pasensya na po kayo. Mas pipiliin ko po na mawala ng bonus kesa mawala ng reputasyon sa harapan ng Diyos. Nanindigan sa katotohanan. So, hindi siya nabigyan ng bonus, pero meron siyang blessing na natanggap. Narinig ng anak niya yung sinabi niya sa boss. At itong sabi ng anak, Dad, ngayon ko nakita na seryoso ka pala sa iyong pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kaya, mula ngayon, gusto kong maging katulad mo. Nung araw na yun, maaaring nawalan siya ng pera, pero may mas balaga siyang nakuha na ipakita niya sa kanyang anak na ang pananampalatayang may pagsunod ay may higit na biyaya sapagkat itinataguyod mo ang iyong pamilya na may takot at tiwala sa Diyos. Amen? Of course, in the end, nakatanggap siya ng blessing sa Panginoon. Pangako ni Lord eh. The Lord blesses the house of the righteous. Stand for truth. So marami mga ama nagsasabi, nagtitiwala ako sa Diyos, pero ang tunay na faith ay makikita sa obedience. Next po, faith is not simply believing God's promises. Faith is acting upon God's promises. Kapag ang ama ay sumusunod sa Diyos kahit mahirap, may sakripisyo, ano po ang mangyayari? Pagpapalain siya ng Diyos. Sapagkat ginagaya niya ang Ama sa langit. Faith without works is dead. Next, a father experiences God's intervention. Alam niyo po ba, kadalasan ng Diyos ay kumikilos sa mga tatay na sinusuko nila yung kanilang burden sa Diyos. Alam natin, not every prayer sinasagot naman ng Panginoon. Tama? Pero ang pananampalataya ay naniniwala na ang Diyos ay tapat. Kaya ang tanong, am I trusting my own strength or God's strength? Nakikita ba ng Diyos ng iyong mga anak, asawa, bilang tatay na nagtitiwala ka sa Diyos? Another story po ng isang tatay na mayroong business, mayroon siyang tindahan na iba't ibang items, damit, at iba-ibang mga items na mahalaga. Eh dahil nga sa hirap ng buhay, yung kanyang business na yun medyo humihina. Nagtaas pa yung presyo ng gasolina, bilihin. So unti-unting nangihina ang kanyang negosyo. Isang araw, meron siyang nabalitaan, sabi, merong malaking supply ng products na darating Sunday. At kung siya mismo yung haharap doon, makakapili siya ng mga items na pwede niyang itinda, lalaki ang kita niya. Kaso, darating Sunday. Sabi niya, nako, papaano ba yan? Lalo pa siyang nahirapan kasi yung kumpare niya sabi, pare, dapat ikaw na mismo yung humarap sa supplier na yun para makapili ka ng product. Huwag ka na magsimba bukas. Mag-iwan mo na lamang yung church muna, mag-focus ka sa business.
Sabi niya, mukhang okay yan Nako, bilang Kristiyano na, naalala niya naman ang pangako ng Panginoon. Matthew 6:33. I-recite po natin yan. And all these things, yun. So sabi niya, kahit na darating yan bukas, linggo bukas, ang pangako ng Diyos, ang paninindigan ko, ano man ang mawala sa akin, God will add everything sa akin. Sabi niya sa mga anak niya, anak, asawa, magsimba tayo. So habang siya nagpupuri, nakikinig ng salita ng Diyos, may dumating na regular customer doon sa tindahan niya. Dahil wala siya, iniwan na lamang yung calling card. After niya mag-worship, magsimba, excited, umuwi siya, nakita niyang calling card. Tinawagan niya agad. Alam niyo po ba, yung pala ang simula ng mahabang relationship niya at partnership sa supplier na yun, not supplier, susuplayan niya ng produkto para siya lumago bilang negosyante. Wow, sabi niya, the Lord will add everything. Amen? Kung anong nawala dahil nagsakripisyo ka sa Diyos, higit pa ang ibibigay niya sa iyo. Pero kailangan mo ng a step of faith. The temptation to earn more, but disobeying God. Or following God, na sa tingin mo mawawala, pero meron kang paniniwala sa pangako ng Diyos. And the Lord will add His blessing upon me. Amen? So mga lalaki, tatay, kayo ba ba'y convinced na God is able? Lakas ng sigaw. Lakas ng sigaw. Babae ang naririnig ko God is able, mga lalaki. Kahit, yun. With your lungs out. Bala, yun ang kaya na isigaw So lesson, minsan iniisip ng mga tatay na ang trabaho o negosyo ang tanging source ng provision. Yun naman ang mentality, no? Pag hindi ako nagtrabaho, wala. Tama naman, pwede ka magtrabaho. Pero ang totoo, ito, pakinggan nyo, hindi negosyo ang source, hindi sweldo ang source, hindi trabaho ang source. Sino ang source? God is source. Lord is the source. Everything else is a channel. Di ba, mayroong gripo. Pag binuksan mo yung gripo, ang tubig dadaloy sa hose. Bubuksan mo yung nozzle, ang lakas, magdidilig ka, no? Ngayon, pag pinatay ko yung gripo, siyempre, may natira dun sa hose. Gina na may nozzle, malakas, unti-unting nawawala. Bakit? Nawala yung, tira lang yun dinaanan lang yung hose. Minsan, mga tatay, yung trabaho, hose yan Channel yan. Pero kapag diyan ka nagtiwala at hindi sa source who is the Lord, mawawala yon. Kaya sabi mo, Lord, ikaw ang source, buksan mo po yung gripo ng pagpapala. At ako'y magtitiwala sa iyo. Sabi ko kay Brother Peter, magkaka-restaurant ka. Do you believe? Do you believe that God is able? God is able. Peter's. Diner. Kasi nasa iyo ang talent, nasa yung skill, higit sa lahat, the source of blessing. Nothing is impossible with God. Okay, another. Next, faith says, Lord, I will obey you because I know you are able.
to provide. Sumunod ka lang, kahit wala kang nakikita, but God is able to provide. Next, a father overcomes by persevering through trials. Sabi dito, others were tortured, not accepting deliverance. Now, this is another side of faith, mga kapatid. Kasi yung first side, they believe in God, they obey God, they receive the victory and the promise. Pero itong list na ito, sabi, nagtiwala sa Diyos, sumunod sa Diyos, pero itong mga lingkod ng Diyos ay hindi nakaranas ng immediate victory. Ano nangyari sa kanila while waiting for the promise of God? Tinorture, inusig, kinulong, binato, pinatay, naghirap, tumangging talikuran ng Diyos, pinarusahan. Pero tinawag pa rin silang faithful servants of God. So either nagtagumpay ka, natanggap ang pangako, na-delay ang pangako, naghirap ka, pero naging tapat ka sa Diyos, ang tawag sa iyo ng Diyos, faithful pa rin. Kasi meron tayong mentality, ano? Kapag naghihirap yung tao, sasabihin natin, hindi faithful yan. Ano ba ang basihan ng faithfulness? Kapag ang buhay ay madali? O kapag buhay ay mahirap? Mahirap. Amen? Kaya mga tatay, mahalagang maalala mo to, na ang pagiging tatay mo na may pananampalataya ay hindi nangangahulugan na naghihirap ka. Hindi ka natapat. Hindi ka na lingkod ng Diyos. Hindi ibig sabihin madali lagi ang buhay. Maaaring nahirapan ka sa finances mo, sa family mo, sa burden mong dinadala. Pero ang tunay na ama ng pananampalataya ay nananatiling tapat sa kabila ng paghihirap. Pero huwag mong kalilimutan, tinatawag ka ng Diyos na tapat na lingkod. Hindi ka pinaparusahan. Ikaw ay nakakaranas ng hirap sapagkat alam ng Diyos na ikaw ay merong kakayanan magtiwala kahit sa difficulties. Amen? So hindi lang yung taong may faith o malakas ang faith ang pinagpapala, kundi yung taong naghihirap na merong pananampalataya. Hindi man material ang kanya natatanggap, pero yung wisdom from the Lord. Wisdom from the Lord. Next, faith is not only believing when life is easy. Faith remains strong when life becomes difficult. Kailan ba nagiging malakas ang pagtitiwala mo sa Diyos? Kapag ang hirap ng buhay. Kapag yung problema mo, para wala ng solusyon. And that's when your faith becomes strong. Kasi madaling sabihin na may pananampalataya tayo kapag maayos ang lahat. Kapag maganda ang trabaho, kapag yung pamilya ay masagana ang buhay. No? 5 beses kumain isang araw. Midnight snack, meron pa rin. Ang sarap ng buhay. God is good. God is faithful. Amen? Sarap ng buhay eh. Pero ang tunay na pagsusulit ng pananampalataya ay hindi kapag komportable ang buhay. Kundi kapag ikaw ay naghihirap, kumakalaman sikmura ang sitwasyon na hindi mo kontrolado. Kapag nawalan ka ng trabaho, kahit patagal ka nagtatrabaho doon sa gusto mong trabaho. Kapag ang business mo ay bumagsak, tapat ka pa rin sa Diyos. Kapag ang anak mo lumalayo sa Diyos, wala kang magawa pero manalangin ka sa iyong Panginoon, nandito pa rin ako. Dito sinusubok ang iyong pananampalataya because faith is not proven when life is comfortable. Kaya, huwag tayong mag-guilty. Bakit ganito ang buhay ko?
As long na ikaw ay tapat, you are a faithful servant of God. Matagal nga lang yung blessing nun eh. Kasi hindi natin alam ang isipan ng Diyos eh. Di ba? Sabi nga parang gulong lang daw ang buhay. Gulong ng palad. Nasa ibabaw, nasa ilalim. Kung nasa ibabaw ka, praise the Lord. Nasa ilalim ka, praise the Lord. Nasa gitna ka, praise the Lord. Pero we cannot do that on our own. But God is able. Next po, a father faces silent battles. Ito po yung nakakalungkot sa mga tatay. Maraming tatay, meron silang silent battles. Hindi nagsasalita minsan ng tatay. No? Napakalaki na ng problema niya, kinikim-kim niya. No? Pero kagandahan, nananalangin siya sa Diyos. Doon niya iniiyak. Kasi siguro, bilang lalaki, ay niya ipakita sa mga anak na umiiyak siya. Para yung mga anak magkaroon ng confidence. Pero siguro yung mga anak, pag nakikita nyo na unusual yung expression ng mukha ng tatay, maging sensitive kayo na kamustahin nyo naman. Amen? Kasi hindi nagsasalita yung mga yan. Kaya nga sa survey, madaling natutsugi ang lalaki. Bakit? Kasi kinikim-kim. Ang babae, kapag nakaroon ng nasaktan na aray. Di ba napansin niyo pag merong ano dyan, sinong unang sumisigaw? Ang lalaki. Gustong sumigaw pero ayaw. In the same way sa problem, ang bigat na pala ng problema dito. Oh. Kaya, be sensitive. So, tatay dyan. Sabi mo, tay, mahal kita. No? Amin, tatay ko, hindi mapagmahal yan eh. Pero dahil naging Kristiyano kami, minahal namin siya. Kahit na dami niyang pagkukulang. Pero, may pagbabago naman na makikita ka, di ba? Huwag mong isipin na yung tatay mo, noon ay ganoon, wala nang pagbabago. Pero yung mga anak na hindi gumagalang sa tatay, hindi po yung kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang tatay ibinigay ng Diyos sa iyong pamilya para igalang mo. Pag ginalang mo tatay mo, ginagalang mo si Lord. Amen? Kaya mga anak, mahalin niyo ang tatay niyo. Huwag niyo isipin masama siya. Ipag-pray niyo siya kung meron kayo nakikitang hindi maganda. Next, even when I do not understand what God is doing, I will continue trusting Him. Yan, mga tatay, minsan hindi nyo maintindihan. Ginagawa mo na yung best mo, pero para yung result kulang. Nagbibigay ka na ng pagmamahal, pero parang hindi pa rin nakikita. Pero sabihin mo lang, kahit hindi ko naiintindihan ang ginagawa ng Diyos, magpapatuloy akong magtiwala sa Kanya. Amen? Tignan mo yung bridge, no? Maraming dumadaan sa bridge, no? Mabibigat na truck, mga tao. Pero meron kayo nagpapasalamat sa bridge. Salamat sa iyo, Biruin mo, ang daming pressure na dinadala, no? Ang tatay daw, bridge. Maraming burden na dinadala. Nasabi mo na ba, tay, salamat. Nung ako'y dalaga pa, binigay mo sa akin ito. Di ba? At itong magandang pagkakataon, Father's Day. Mano man naman bigyan mo ng message, di ba? Kung sino ka man. Para meron nag-ano sa akin, sino ka man. Ano? Magpadala ka naman sa tatay mo ng message. So, fathers must see beyond present struggles.
Itong mga mananampalataya sa Bible, they endured suffering because they looked toward eternity. No, kapag ikaw, merong present troubles and trials, tignan mo yung spiritual blessing na tinanggap mo sa Diyos. Kasi eternal yan eh. Hindi mawawala yan, mga kapatid. At yun yung magbibigay sa iyo ng power and strength. So if you are a hardworking father, nagsasakripisyo ka ngayon, at nakikita mo ang future ng iyong mga anak ay nasa kamay ng Diyos, magkakaroon ka ng kalakasan. Kasi hindi mo naman dadali mag-isa yan. Kasama mo si Lord. Hindi ka niya pababayaan. Sumunod, fathers must refuse to quit. Sinasabi ng mundo, if it gets hard, walk away. But God says, remain faithful. Huwag mong bibitawan yung pananampalataya mo. Huwag mong iiwanan yung prinsipyo na natutunan mo. Manindigan ka doon. Maraming tatay, they abandon responsibility when life becomes difficult. But faith says, I will stay faithful to God and to the family God entrusted me. Amen? So ask yourself this question, am I quitting spiritually? Have difficulties weakened my faith? Is my family seeing perseverance in me? Next, remember this, fathers. Basahin niyo nga ito, tatay. A father Amen. Tinuturuan mo ng pagtitiis at kalakasan, endurance. Third point po, at ito po yung mahalaga. A father overcomes by keeping his eyes on Christ. Ano pong sabi sa Bible? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pero meron pong mga verses in the preceding verses. Sa verse 1, ang sabi po rito, since we are surrounded by so great cloud of witnesses. So a father must first learn and to be aware of their great witnesses. Meron pong mga heroes of faith na nauna sa inyo, na higit nakaranas ng hirap, torture, mas higit pa sa nararanasan mo ngayon, na sinasabi sa iyo, kung nakayanan naming pagtagumpayan niyon, dahil sa pananampalataya sa Diyos, kami ang witnesses nyo, it is our testimony, you can do it. Tama? Kaya nyo daw yun, mga tatay. Kasi pareho kayo ng faith eh. You focused on God. You're surrounded with many witnesses. So maraming ama nakakaramdam na sila lang nahihirapan, pero hindi ka nag-iisa. Kasama mo yung mga heroes of faith. Maraming ang tatay sa Bible eh. Papatayin pa siya ni Absalom, si David, di ba? Gustong patayin ang sariling anak. O, naranasan mo na ba yan? Pero sabi ni David, no? Why, my soul, you are so downcast? I will praise the Lord at all times. So kahit ano pang nangyayari sa buhay mga tatay, kayang-kaya mo yan sapagkat nasa iyo ang ating Panginoon. Next, fathers must remove spiritual distraction. Sabi po rito, lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Pero alam niyo, hindi lang naman kasalanan yung nagpapabigat sa buhay ng tatay. Minsan, career, entertainment, material success, personal ambitions. Minsan ito ang hadlang. Gustong magkaroon nito, maging ganito, nakakalimutan ng responsibility sa mga anak. Na kailangan gabayan sila. Dito ginamit ni Pablo yung isang runner. Pwede bang tumakbo ang isang runner na napakaraming
daladalang mga gadget habang tumatakbo. Hindi po pwede yan. So, alisin mo yung distraction. Maraming bad habit. Mga barkadang nagpapalayo sa Diyos. Mga lugar na pinupuntahan mo na natutokso ka. Alisin mo yun. Maling wrong priorities, unhealthy habit, fear at worry na kumakain ng ating pananampalataya. Next, fathers must run with endurance. No? Kailangan tumakbo ka na mayroong pagtitiis. You do not stop being a father after one mistake. No, okay lang magkamali kasi doon tayo natututo. Kapag nagkamali, tumayo, matuto, wag nang gawin, continue growing, continue leading, and learning. Parang tatay na nagtuturo ng bicycle sa anak. No, nagawa niyo na ba yung mga tatay? Di ba, tuturuan mo. Minsan, matutumbang sasaluhin mo ngayon, di ba? No? Anong kailangan mo sa pagtuturo na yung patience, di ba? Love. Endurance. Next, fathers must keep their eyes on Jesus. Higit sa lahat. Ang sabi rito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ano ibig sabihin ng author? Siya yung nagsimula ng faith mo. At siya rin yung tatapos. So in between, merong ginagawa ang Diyos na hindi mo nakikita. If He's able to author your faith and finish it, in between, there are important factors na dapat mong makita na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. He's developing you, molding you into a kind of father that He wanted you to be. So yun dapat mong tignan. Hindi ka nag-iisa. Of course, si Jesus is an example. Sabi diyan, Jesus endured the cross. Huh? Why was He able to endure the cross? Kasi nakikita niya, I will rise again. Amen? So mga tatay, you're able to endure the pain, the sorrow, the hardship in your life, sapagkat merong nag-iintay na gagawin ng Diyos where He will lift you up. Kaya sasabihin mo, I will rise again. O, sigaw uli. Yun. Kasi hindi naman pala forever yung enduring the cross. There is resurrection. Amen? At kapag dumating yan, we all shall be glad and rejoicing in the Lord. Sumunod, ask yourself, what distractions are pulling me away from God? Ano ba yung istorbo na yun sa buhay na humihila sa akin, paalis sa Diyos? Am I leading my family spiritually? Dinadala ko ba ang aking mga pamilya sa Diyos? Is Christ truly the center of my home? Napakagandang tanong sa mga tatay. Sumunod po. Kaya ito ang pag-isipan ng mga tatay natin ngayong umaga, the same thing sa ating lahat for application. Faith that overcomes is a faith that trusts God's power. Pangalawa, perseveres through trials. And third, keeps its eyes on Christ. Kaya, we can enjoy the journey even mahirap sapagkat as long as we focus on Christ, He is able to help us go through and overcome those troubles in life. Let's all pray together. Father God, we thank you. Dalangin ko po na ang mga tatay na nakakaranas ng hirap
ng problem sa buhay ay magkaroon ng pag-asa ngayong araw. Merong liwanag na nag-iintay sa kanila kung mananatili lamang silang tapat sa kabila ng kanilang kalagayan. Dalangin ko na huwag silang sumuko. Iwanan ng kanilang pananampalataya at gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Bagkus, manindigan sila sa katotohanan at i-claim ang iyong pangako na ikaw ang Diyos who's able to supply all their needs according to your riches and glory. Father God, we thank you sapagkat ikaw ang ama nila, ikaw ang modelo nila, Panginoon. Ilapit mo sila, yung mga tatay na wala rito, Panginoon, restore them sa kanilang pananampalataya. Makita nila na ang first priority nila ay ikaw at idaragdag mo sa kanila kung anuman yung kanilang isasakripisyo para sa pananampalataya sa iyo. Gayon din ang mga anak na narito ngayon, asawa nila. Magtulungan po sila kung sino ang down. Increase their faith. Hayaan mo sila mag-work as a team through the Holy Spirit, uniting them in love. At ang church po ito, Panginoon, dinadalaan ko every family ay maging committed sa iyo. Forgive us sa mga pagkukulang namin. And we know as a church na meron kang plano sa amin. We shall be victorious, overcomers. This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.